Ito nga nakakalungkot na balita, Ateneo Blue Eagle rookie na si Rene Baterbonia at ang foreign student athlete nilang si Divine Adili pumanaw dahil sa drowning incident. Ayon nga sa report, nagkaroon ng team building activity ang Ateneo Men's Basketball at ginanap nga ito sa Dipakulaw, Aurora. At dito na nga naganap ang hindi inaasahang trahedya na kukuha sa buhay ni Rene Baterbonia, 19 years old, at gay na rin ang foreign student athlete ng Ateneo na si Divine Adili na isang Nigerian. At nagbigay na rin ng statement ang Ateneo Blue Eagle sa nangyaring insidente at kinonfirma nga nilang pumanaw na itong si Rene Baterbonia at gay na rin itong si Divine Adili sa nangyaring team building sa Dipakulaw, Aurora. Ito ngang Lunes, June 8 at ang dahilan nga ng pagkasawi ng dalawa ay pagkalunod. Samantalang marami naman ang naghihinayang dito nga kay Rene Baterbonia dahil future is bright talaga sa Gilas Pilipinas kung sakaling nagamit sana natin ito dahil bata pa lamang nakakitaan na ng potensyal at future Gilas Pilipinas prospect at big man pa naman sana. Samantalang si Divine Adili naman ay malaking tulong as big man sa Ateneo Blue Eagle at posible nga daw sumunod sa yapak ni Angelo Kwame at pwede ring magamit sa Gilas Pilipinas as import sa hinaharap. Ngunit hindi talaga nating maiwasan ang trahedya at biglang pagpanaw sa ating mga buhay. Kaya naman magbigay tayo ng sandaling katahimikan dito kay Rene Baterbonia at gayon na rin kay Divine Adili. Samantalang sa ibang balita naman, ito nga si Kai Sotto, nagbago na naman ng bagong hairstyle at makikita nga dito na naka-dreadlocks na ang kanyang mahabang buhok. Marami naman na nagsasabi na pinaghahandaan na talaga ni Kai Sotto ang pagsabak niya sa NBA Summer League, ngunit hindi pa nga malinaw kung saan ba talaga kupunan mapupunta itong si Kai Sotto. Marami kasi ang nagre-report, partikular na si Homer Saison, na bali-balita daw interesado sa NBA Summer League ang kupunan ng LA Lakers at gayon na rin ang kupunan ng LA Clippers dito kay Kai Sotto. Ngunit umaasa pa din ng mga Gilas Pilipinas fans na sana daw ay makapaglaro si Kai Sotto sa paparating na third window kontra nga sa New Zealand at gayon na rin sa Gilas Pilipinas dahil alam nating lahat na malaking bagay ang pagkakaroon ng 7-3 legit center ng Gilas Pilipinas pangtapat sa mga big man ng New Zealand at Australia. Kaya naman sana ay makapaglaro si Kai Sotto at matulungan ng Gilas Pilipinas upang makakuha tayo ng panalo kontra New Zealand at Australia. Kaya naman abangan natin kung maglalaro ba si Kai Sotto at makakatulong sa kampanya ng Gilas Pilipinas at lalong-lalo na kulang tayo ng big man dahil hindi maglalaro si QMB. Bago nga tayo matapos, pakipindot naman ang like, subscribe at ang notification bell para updated ka sa susunod kong i-upload.